Haba ng traffic. Weekend kasi ngayon. Balik tayo. Sa likod tayo daan. So bumalik tayo mga kabiyahe, gawa ng mahabang traffic, gawa ng ngayon nga weekend. Maraming mga turistang umakyat dito sa Tagaytay. Mahaba yung traffic. At saka pag nagta-traffic yan dyan, talagang matagal, gawa ng yun nga ang ginagawang flyover sa Mendez Crossing. At isa pang nakakapagpa-traffic dyan, yung mga dito, yung mga pasyalan at saka yung mga dinarayong kainan. Iba-vlog natin ngayon ay ang isang exit na bagong bukas ng Calax. So ngayon papunta tayo ng Manila, pero bumalik nga tayo dahil nga traffic. Dito tayo dadaan sa back road. So ganyan dito ang sitwasyon pagka weekend or holiday. So itong pinasok natin, isa ito sa mga alternative route para ma-hit natin ang Tagaytay Bypass Road. Dito mga kabiyahe, mas okay na ditong dumaan. Medyo nga lang malayo-layo, pero at least moving tayo. At mas malakas naman sa gas pagka yung nakatingga lang tayong ganun pausad-usad. Mas malakas ang kain nun kesa yung ganito tumatakbo tayo ng alalay. Okay din naman ang kalsada dito sa back road. Medyo may kitiran nga lang, pero tama lang din naman sa ating mga light vehicles. At dito sa back road na dinadaanan natin mga kabiyahe, hindi naman kayo maliligaw dito, gawa ng marami silang linagay dito na signage kung saan tayo liliko. Ipapalo lang natin kung ano yung nakaturo na araw. Ayan o, yung pagpasok natin kanina meron, ngayon meron na naman o. Kung napapansin niyo mga kabiyahe, ayan o, marami yan, bawat kanto yan meron yan. So dito sa kakananan natin, mayroon na naman siyang signage na to Manila. Yan. Kaya walang problema dito talaga. Kahit di mo alam to hindi ka maliligaw. Eto, nasa bypass road na tayo ng Tagaytay. So andito na tayo sa Aguinaldo Highway. Manila bound nga tayo, kaya kakaliwa tayo. Kumanan tayo dyan, ang labas natin yan ay Tagaytay Olivares. Ito na yung kahabaan ng Aguinaldo Highway. At nandito nga rin ang sinasabi natin bagong binuksan ng Calax na exit. Malapit na tayo mga kabiyahe sa sinasabi nating bagong bukas na exit o entrada ng Calax. Ayan, ito yung landmark, yung 7-Eleven dito sa kanan. At after nito, yan na, kakanan na tayo dyan. At yan na rin yung entrada ng Calax. So magmula doon sa linabasan natin sa Tagaytay Bypass Road, ang distance nito ay inabot siya ng 11 kilometer. Yung isang daanan na ang tawag Tagaytay Santa Rosa Road, meron din tayo doon isang exit ng Calax. Ang distance naman nun magmula doon sa Olivares nasa 25 kilometer.
More or less po yan mga kabiyahe. So dito sa unang daan mo rito, magiging impression mo dito ay sasabihin mong malayo. So dito ayan, napakalapad ng kanilang toll gate. Pero ito ano to, pass-through pa ito. Wala pa itong boat teller mga ganun. Wala pa. Pero doon sa paglabas natin, mai-scan naman nila tayo kung magkano yung babayaran natin. Balik tayo sa topic natin. Dito 11 kilometer pag dito ka dumaan sa Aguinaldo Highway. Mga lalampasan mo dito yung Hacienda outlets ng Silang at saka dalawang traffic lights. After nun, yan na, i-exit ka na dyan or i-entrance ka na dyan. At kung doon naman sa Santa Rosa Road o Tagaytay Santa Rosa Road, more or less nga 25 kilometer, more or less yan. So mas mahaba siya, doble. Pero yung pag pumasok ka naman doon sa entrada nila, automatic nasa ano ka na, nasa lugar ka na ng Santa Rosa. Tayo andito pa rin tayo sa Silang. So sasabihin ko sa inyo, ang reading natin doon sa pagpasok nyo doon sa Tagaytay Santa Rosa Road at dito nga sa entrada o exit nitong Calax dito sa Aguinaldo Highway. So yung dito nga ang reading natin is 11 kilometer. So pagdating natin doon sa pinapasukan din natin, hindi lang nga accurate dahil hindi naman tayo lalabas doon, didiretso tayo ng Manila, pero malapit na yun doon. Sasabihin natin kung ilan kilometrahe. At ang isa pang concern ko, kung gusto nyong ma-avoid yung traffic, mas okay dito. Mas okay dito kasi dito marami kang option na pwede mong likuan. Hindi ka mukha doon sa Tagaytay Santa Rosa Road, pag naipit ka sa traffic, no choice ka na kung hindi maghintay na lang talaga kung anong oras matatapos yung traffic o wala yung traffic. Sunod ka lang talaga sa agos. Hindi ka mukha dito sa Aguinaldo Highway, maraming mga option. Kaya para sa akin, mas mas okay itong isang exit na ito. Ngayon palapit na tayo sa Santa Rosa exit. So ang reading natin, i-add lang natin yung 11 kilometer. So may 9 pa siya magmula doon sa pagpasok natin hanggang dito sa exit niya, 9 kilometer pa. So pag in-add natin yung 11 kilometer at yung 9 kilometer, umaabot siya mga kabiyahe ng 20 kilometer. So mas maiksi pa rin siya kesa dito sa isang daanan na sinasabi kong Tagaytay Santa Rosa Road na umaabot siya ng 25, more or less yan. So dito klaro na 20 kilometer at nandito ka na mismo sa kahabaan ng Calax. So yung 25 kilometer na yon, marami ka pang buburuin doon ng mga traffic. Dito mag-consume ka ng 11 kilometer, pasok ka na sa Calax. At dito nga sa Calax, tuloy-tuloy na yung biyahe mo. So malaki yung nalilesen natin oras, yung fuel natin. Syempre nagmamahal yung fuel natin, isa rin yan sa kinoconsider natin. Yan. At kung nagmamadali ka, mas talaga, mas reliable dumaan dito sa Aguinaldo Highway. At dito ka nga mag-i-entrada o papasok sa Silang Aguinaldo Highway instead na doon sa Santa Rosa Road o Tagaytay Santa Rosa Road. So yun, kung may natutunan kayo mga kabiyahe or nagustuhan ng ating video ngayon, makikihingi naman ng subscribe para ma-update kayo sa lahat ng ating i-upload na video. At paki-like and share na din para sa iba pang makakapanood ng ating mga nadadaanan. At
Hanggang sa muli, kita-kits, biyahe ni Frank. God bless!